Okay, so good morning. Good morning once again. So let's start with our discussion for today's meeting, which is uh, we will be discussing the topic uh, installation of operating system server. Okay, so with your previous knowledge, you are into the normal operating system, but most of us, most of you are not aware of what we call the operating system server. So the specific version and type of operating system that we will be uh, installing for this demonstration is the Windows 2008 server. Okay, so what are these server operating system? So these server operating system are made to run 24/7. Not unlike our operating system na usually na-adapt natin, ay ano lang yan, pang 2 hours, pang 3 hours. Ganyan. Pagka dire-diretso pa yan, and you don't have the proper ventilation, is mag-overheat yung ating mga hardware, yung ating laptop. So, kailangan ng pahinga. Pero, itong mga server operating system is made to for the server machine din lang. So kahit na meron kang server OS, pero kung yung machine mo is not built for a 24 hours operation, then hindi rin recommended. Okay, so without so much ado, we will be starting through the use of the VirtualBox Manager. I know already that you are knowledgeable on how to use the VirtualBox Manager. So we are just refreshing. We are just recalling what you have gained skills during your virtual systems and services na subject. Okay, so this VirtualBox Manager is one of the numerous example of virtualization application. Okay, so the virtualization are made because of this purpose of cloud computing. Okay, and at the same time, the other purpose of having a virtualization is to test some applications, to test the operating system, to test the server operating system and other operating system without damaging the main operating system that you have. So no need to reformat your own operating system. You just install this virtual box as an example of our virtualization tool just to test yung ating tinatawag na operating system na gagamitin. Not unlike before sa amin noon. So kailangan mong talagang i-reformat yung isang computer para lang makapag-aral ng operating system na subject just to test a one operating system. Pero ngayon, you just need a virtualization tool. Okay, so without so much ado, we will be having now the installation of the Windows 2008 server. So firstly, you need VirtualBox Manager as an example of virtualization tool na gagamitin natin. Another one, the installer, the ISO. Okay, the ISO installer of the operating system, which is the Windows 2008 server. Later on, within the day, I'll try na may upload ang ating ISO na installer. Baka sakali na tanggapin ni Google kung okay lang sa kanya yun. Kung hindi, then I'll try to find a link. You will find also a link, tapos share na lang natin sa ating GC. Okay? So first is, nandito na tayo sa VirtualBox Manager. You just click the new button. Meron pa siyang icon. Yan. Click lang natin. So you will be asked to name the virtual machine that you will be creating. So since we are creating a 2008 server na operating system, i-install natin. So ang name na ipapangalan natin, let's say ay 2008
Win 2008 server. So any name, kahit anong pangalan po dyan, okay na. Okay, so for the sake of demonstration, tapos yung talagang appropriate, yan. So Windows 2008 server, 2008 server. In the path, ito yung machine folder kung saan mo i-install, okay, yung virtual machine mo. So kung yung drive C mo ay puno na o kaya ay medyo kunti na lang yung space, so it's not recommended to install it in drive C. Baka meron ka pang drive D. Later on, ituturo ko yung partitioning. So kung ano rin yung importance of having another partition. So you can change the path, okay? Change the path into a different folder or location dito sa my machine folder. Pero ito, ano na lang, as is na lang. Sa type naman, so what operating system, yung type ng operating system ang ating i-install. So there are list here which includes Linux, Solaris, BSD, IBM, and Mac OS, and other operating system na hindi nakalist dito sa ating Oracle VirtualBox. Pwede nating install. Pero yung ating example, Windows 2008 server, it is under the type Microsoft Windows. The version that we will be installing, ayan, maraming mga version yan na pwede nyo pagpilian. Okay, so from Windows 3.1, which is the first operating system, ayan, Windows 98, etc. So dito sa may Windows 2000, Windows 2003, Windows 2000, walang 2006 dito. Windows 2008, ayan. Yung mga yan, guys, na Windows versions ay mga server operating system yan. Okay, so ay may ginagamit ako Windows 2008. Yan. So kapag narinig nyo yun, that is a server operating system. So wala o kaya baka meron for testing purposes lang yung yung personal ginagamit niya is server OS. 'Di ba? Yung mga server OS ginagamit sa mga company, ganyan, sa mga server. Pero sa personal OS hindi applicable na gamitin. Okay. Yan, updated rin pa lang Oracle VirtualBox na ginagamit ko, auto-update kasi yan. So we have here yung Windows 11. Trinay ko na yan pero hindi kaya ng medyo mataas ang kailangan niya na specs itong si Windows 11. Yan. So go back to our demonstration. Dito tayo sa my Windows 2008 32-bit. Yan, meron pang 64-bit. Yan. So FYI, ang 32-bit ay ini-install usually sa mga Intel 86 machines. At saka 2 gig ang RAM. Yan. 3 gig ang RAM kung meron man. So yung 4 gig pababa is usually 32-bit machine, Intel 86. Okay? Yun namang 64-bit, yan yung mga AMD processor. Diba? Usually 4 gig yan pataas ang RAM. So kung 4 gig pataas ang RAM, it is recommended yung 64-bit na. So ano ba ang pinagkaiba ng dalawa yan? 32-bit. Doon sa may stability and performance din. So 32-bit, yung mga first version, 64-bit naman, kaya para sa 64-bit machine, mas mataas yung specs. So lower specs, recommended 32-bit ang gamitin. Siyempre, kapag 32-bit ang pinili mo dyan, dapat yung installer mo ay can handle yung 32-bit sa 64-bit. So dapat tugma din. Okay? So, next na natin ito. Windows 2008. Yan. Now, we are here doon sa may recommended memory size. Okay? In installing the, after selecting the Windows operating system and other installer, magre-recommend siya ng appropriate na memory. Yan. So, ang ni-recommend niya doon sa ating Windows 2008 server, 1024 MB. So, 1 gig memory. Okay, so alam naman natin, pagka mas mataas ang memory, mas mabilis. Diba? So, dito na lang. Take note of this. Dito sa ating window, i-zoom na lang ninyo sa mga device ninyo. Meron tayong makikita ritong green zone.
tapos merong almost 75% ay green zone. Merong orange, tapos merong red. Yan. So makikita ninyo rito, meron siyang maximum na 11264 or nasa ano na yan, running 12 gig. So 12 gig yung RAM ng aking machine, ng aking laptop. Yan, 12 gig. So ngayon hahatiin yan. So kung marami kang mga virtual machine, so hati-hatiin mo. Basta doon ka lang sa green zone. So meaning, mayroon akong nasa 8 gig siguro na hati-hatiin para sa kung tig to 2 gig dapat kayang-kaya ng machine ko magpatakbo ng 4 na virtual machine na tig to 2 gig ang memory. So ganun rin yung paggawa ninyo sa inyong mga activities later on, lalo na sa project. Okay? So ito, i-edit natin to guys para mas mabilis yung ating demonstration, hindi mag-hang yung ating virtual machine. Gagawin kong 2024. Yan. Pwede rin 2000. Ganyan. So 2 gig. Yan. So 2 gig yung ating RAM na i-assign dito sa ating demonstration. Pero sa inyo, ayan, okay na yung 1 gig RAM. So kapag ka 2 gig yung laptop na gagamitin ninyo, okay na. Makakagawa na kayo sa activity. Diba? Kasi 1 gig lang naman ang kailangan ni server OS natin na 2008. Okay. So next natin. Ang next is to create yung virtual hard disk. Okay? So create a virtual hard disk now. Yan. So yun lang yung i-select ninyo. Kaya kung meron pang dati, meron ka ng dating virtual box, meron ng dating hard disk. So pwede naman piliin yung use an existing virtual hard disk. Okay, so do not add a virtual hard disk. Ito ay para sa live operating system. So hindi mo na i-install. Merong ganun na installer na ISO. Live na lang siya, tatakbo na lang siya. Create virtual hard disk. So another option here, yung mga type of virtual hard disk. VDI, virtual box disk image, yung virtual hard disk, and we have also the virtual machine disk, VMDK. So ito, VDI ito ang pinaka-latest technology ng virtual box. So ito na lang yung pipiliin natin. Saka ito yung nire-recommend niya na una. Nakaselect na dati pa. So next, yan. So another here, yung pag-create na natin ng virtual hard disk. So pinagpipili tayo, fixed size or dynamically allocated. Ano ba pinagkaiba nitong dalawa? Merong meaning dyan, nakalagay. Yan. So, yung dynamically allocated ay kung ano lang yung kailangan natin na space. So, kung ang ating installer ay, let's say, 1.5 gig, kalimutan ko parang ganun yata, yung ating installer na, na ISO, 1.5 gig. So, kapag pinili natin ang dynamically allocated, ang i-create niya na hard disk is 1.5 gig. Tapos later on, sa loob ng OS natin, mag-install pa tayo ng iba pang mga application, ayun, mag-auto expand yung virtual hard disk natin, magiging 2 gig, 3 gig, etc. Hanggang sa ma-accommodate yung maximum size ng ating hard disk na iseset ngayon. 32 gig yung iseset natin. Yun yung recommended niya ni VirtualBox Manager para sa 2008 server na operating system. Okay? Dito naman sa fixed size, yan, yung dynamically allocated, mas madaling gawin. Yung sa fixed size, kung sinet natin 32 gig, mag-create siya ng 32 gig, hihintayin natin na i-create niya yun. Okay? So, medyo mas matagal. Pero, yung fixed size, mas mabilis kasi dati nang nakaset yung size ng hard disk, save na lang ng save. Okay? So the idea here is para tayong merong virtual flash drive. Diba? So pipiliin natin dynamically allocated. In your activities, later on, it's up to you. Basta ang goal ninyo is to follow the guidelines, especially most important is yung ating mapag-run yung Windows server. Okay. So next na tayo dito. Yan. So dito, sinet na niya, sinuggest niya, 32 gig daw yung ating. So, pwede nating dagdagan. Kung babawasan mo, is pwede rin pang testing, pero hindi na recommended yan. Mas babagal na. Okay? Take note also guys na sa isang hard disk, hindi pwedeng
gamitin yung buo na hard disk, yung buong storage space. Kapag ginamit mo yun, ay babagal na yung performance ng storage mo. Parang ano rin, walang pinagkaiba dyan sa room ninyo, sa bedroom ninyo. Yan. Kung ang bedroom ninyo is punong-puno, ang daming Dura box, ang daming mga mini table, ay ano ang buwan yan? Ano ang magiging disadvantage? Yan. Pupunta ka sa bed mo, isabutin ka pa ng 1 minuto siguro, halimbawa. Kasi nga, ang dami mong mga matatapak-tapakan, ang daming kalat. Diba? So, ang daming laman ng hard disk mo is magiging mabagal yung paggalaw ng data. Parang ikaw rin, halimbawa, sa room mo. Pero kapag ka malinis, di ba? Sakto lang yung yung space, mas mabilis yung paggalaw mo sa room mo. Ganun rin sa ating mga hard disk, sa ating mga storage. Okay? So as much as possible, nasa 75% ang magagamit lang. So more than that, ayan, expect mo na medyo babagal-bagal na. Kaya yung mga laptop ninyo, medyo linisin na ninyo. Baka yung mga movie pa ninyo na nakasave, yun lang naman yung mga malalaking mga file. So, pwede na ninyong i-delete kasi napanood mo naman na. Halimbawa. So para mas bumilis. Okay, so create na natin ito guys. Hindi na natin i-edit yung ating hard disk. Okay. Yun. So na-create na. Okay, so dito nagkakamali yung marami. Sa virtual system na subject noong last year ay dito nagkakamali. So meron tayong nag-create ito, Windows 2008 server. Itong isa is kahapon yan sa demonstration para naman sa isang klase. So Win 2008 server, ayan, na-create na natin. Pero wala pang laman, blanco pa lang. Okay, kumbaga bumili ka ng desktop, walang laman na OS. So ngayon, i-installan na natin. So paano yung pag-i-install? So meron na akong na-download, meron na akong 2008 server na ISO. So paano yun? Dito tayo. So i-select mo lang itong Win 2008 server na machine. Nakaselect na yan ha. Ayan, select na. Then click settings. So click itong settings. Settings na button. Yan. So dito, yan. Raw. 10 minutes na lang raw. Bilis naman. Dito tayo sa may storage. Click natin yung storage. So sa storage na option is makikita nyo meron na rito yung ating VDI, yung hard disk natin. Tapos yung CD-ROM natin. Diba? Meron tayong virtual CD-ROM. May laman ba? Wala. Nakalagay empty. So how are we going to attach yung ating ISO? Dito sa my right side, optical drive, yan, attributes. Optical drive, SATA port 1, merong CD ulit na icon. So you just click that. Yun. Tapos, choose a disk file. Yan. Click lang yung choose a disk file. Tapos saka mo hanapin yung installer. Yung ISO. Yan. So ito yung ISO na i-share ko sa inyo. Sana ay pwede sa online, sa Google Drive. Windows Server 2008. ISO. Click lang natin yan. Then open. So kumbaga naglagay tayo ng CD sa my CD-ROM kung desktop yung gamit natin. So dito na sa ating storage na window, ayan sa tab, diyan na nakalagay na hard disk, tapos meron na yung ISO natin nakalagay sa virtual CD-ROM. Yun. So to be exact, 1.75 gig pala yung installer natin. So i-okay natin ito. Yan, okay. Yun. So, okay na. Nakaatas na, nakalagay na. So patatakbuhin na natin, i-on na natin yung ating virtual machine. So nakaselect na itong 2008 server, i-click ko lang itong start. Meron pang 8 minutes. Click na ako ng start. Nasaan na yung ating machine? Nakikita nyo pa rin guys, itong nag-pop up na window para smooth tayo. Kita I hope so. Yes, sir. Yes, sir. Yun, salamat. Yan. So magraran na yan. Ano ang iraran niya? Yung ating naka-attach na installer. So our target topic for today, yung makapag-install tapos makapag-set up ng virtual machine. So you just click next. Diba? Yung pag-install lang ito, parang normal installation lang.
Click install. Tapos, magpapakita dyan yung papunta tayo dun sa partitioning kung saan natin i-install. Yan. 2 gig RAM yung nilagay natin. Dapat 4 gig pala para mas mabilis. Okay, so now, ayan pa pala, yung pagpipiliin tayo, what server 2008 na type of installation. Dito lang tayo sa standard. Yan. So, ibig sabihin, minimal feature lang yung i-install. Enterprise, data center, mas mabigat na yan. Mas maraming feature yung ipapa-install sa iyo. Yan. So, dito tayo sa standard. Next. Sa inyong activity, you can choose either kahit dun sa data center or enterprise. So, you just click accept kapag ka nag-i-install ng OS. Yan. Sa upgrading, naka-disable, it's because ang upgrading ng 2008 server ay ginagawa sa mismong desktop window. So, dapat nasa desktop yung mayroong mga icon. Tapos, dun mo i-run yung installer. Kung upgrade ang gagamitin. From 2003 na server ay magiging 2008. So, we just go to the custom. Ito na, magpapartition na tayo. So, patalastas mo na guys. Yan. So, halimbawa, ito yung bago mong hard disk. Yan. So, kapag ito yung ginagawa ko guys para medyo iwas tayo sa virus, sa corruption of data, yan, as files, at saka yung mas madaling mag-backup and restore. So, ginagawa ko, yung hard disk, hahati. So, paano nyo hahatiin yung hard disk? Ito, sa nag-install tayo. Yan. You just click dito sa may clinic ako, yung drive option, di ba? Tapos nagpakita ito, itong mga option na ito na new. Yan. So, mag-click lang tayo ng new. Yan. So, yung 32 gig nakalagay dyan, yung eksaktong megabyte na equivalent, you just input 15. Yan. Hahatiin nga natin, halimbawa. So, 15. Kunwari, kung yan ay 1 terabyte, o gawin mong 500 gig. So, yung MB, equivalent niya is 3 0. So, ito ay, ayan. So, 15,000, meaning 15 gig. Yan. So, para sa drive C. Okay? So, para sa drive C. You just click apply. Yan. So, mag-create siya ng panibagong partition. So, the remaining partition, click mo lang ulit itong unallocated space. Yan. Tapos, new mo lang ulit. Tapos, apply na lang. Kasi nga, dalawa lang naman gagawin mo. So, yung natitira ka mo is gawin mo siyang drive D. Yan. So, take note, yung nauna mong ginawa, yun ang partition 1, doon dapat i-install yung Windows. Okay? Yan. Tapos, yung pangalawa, yan, yung pangalawa na partition, doon mo naman i-install yung mga files mo na Microsoft Word, etc., mga movies, etc. Huwag ka na mag-i-install, huwag ka na mag-download, mag-save sa documents, download, ganun. Kasi yun ay madaling maapektuhan ng virus. Bakit? Ang virus ay naka-reside sa ating drive C. So, dun sa drive C, iikot-ikot lang. Doon lang affected yung mga files. Sa drive D is very, very rare. Drive D pala. Doon sa drive D, drive E, other partition ay very rare na doon naapektuhan yung ating mga file. So, kapag ka magka-problema yung drive C, i-format mo lang yun ng i-format. Hindi mo na i-format yung drive D. Diba? Halimbawa, pumunta ka ulit dito, tapos yung partition 1, yan yung drive C, yan lang yung i-format mo, diyan ka ulit mag-install. Diba? I-delete mo, tapos create ulit. Pero itong partition 2, hindi mo na kailangan pa na i-delete. Okay? So, ine-next mo lang yan, tapos ito na ang mangyayari. May 3 minutes pa tayo. Power off ko yung machine. Kunwari, continue na natin. Yan. So, ito na yung magiging kalalabasan. So, the remaining 3 minutes, we will explore yung connection naman ng ating IP address. Hindi na tayo magre-reconnect guys may next class ako 2 minutes remaining. Yan. So, what's next? Yan. What's next? Ang gagawin lang natin is pupunta ka sa setting. I-select mo yung virtual machine, punta ka sa setting. Yan. Pero ito, by default, meron nang nakakonect network. Yan. Pag kukonekin natin si mother operating system sa kayong virtual machine.
So ito, itra-try nyo lang ito one by one. Pero by default, yung NAT, bridge, host-only adapter, yan yung mga ide-default ni Virtual Box Manager. Tapos auto-connect naman na yun. So, kunwari, yan, si NAT na network adapter natin, virtual network adapter. Yan yung nakaset. Okay? So, nandito na tayo sa may virtual machine natin sa loob niya. Yan. So, by the way pala, dun sa password, ang susunod dun sa installation natin kanina, administrator, tapos manghihingi siya ng password. Ang password ay dapat ay complicated. So, combination of letter, number, and character. So, kung normal lang na password, ayaw niya, hindi ka makakapag-proceed, hindi matatapos yung installation. Okay? So, pagkatapos na yon, ito na. Nandito na tayo sa may server operating system natin na desktop. So, ang next ay i-connect yung ating network. Ginamit yung NAT. Tapos ngayon, ang gagawin mo lang dito sa Mother OS, ay sa virtual machine, o di mag-IP config ka. Yan. Tapos dun sa Mother machine, dito sa laptop natin, ay hindi nyo na makikita kasi hindi na nakashare yung screen. Yan. Ako rito. Yan. Mag-IP config rin ako. Yan. So, 56.1 yung ating IP address ng Mother machine. Ipiping ko lang. Less than 1 minute raw. Ping 192.168.56.1. Ayun, connected na siya. Wala na tayong sinet-set pa na IP address. Pero by next week is magse-set tayo ng manual IP address. Yun ang recommended para sa ating server o kaya sa implementation ng mga client server. Hindi yung ganyan lang na automatic na inassign ng ating DHCP. Okay, so thank you sa pag-attend. Any second, any minute, ayan, mapapatay na tayo, i-out na tayo ng ating Zoom dahil sa 40-minute rule at saka yun rin yung recommended na binanggit ng university hanggang 40 minutes lang hanggat maaari. So yung ating target topic is na naman natin, nabanggit natin. Kapag hindi gumana yung IP config, yung IP address, hindi gumana yung ping, palitan nyo lang sa setting.